Araw mga katinig, so sa ating pagbasa ngayon, ang pagninilay natin sa araw na ito is sa Matthew 11 verse 25. So ganito ang nakasaad. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, Ama, Panginoon ng langit at lupa, salamat sa iyo, sapagkat inilihim mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino. At inihayag mo naman sa mga may kalooban tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat ganoon ang nais mo. Ibinigay na sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakilala sa anak kundi ang Ama. At walang nakakilala sa Ama kundi ang anak. At ang mga pinili ng anak na magpapahayag niya, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong mga pasan, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan, sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Ang salita niyo. Sa aking pagninilay, naisip ko lang na magbasa ulit ng Bible verse niyan dahil ako'y nabibigatan sa aking problema. Lalo nga, ang daming mga issue ng pinansyal, lalo't ang misis ko ay may sakit. So, sa pagninilay-nilay ko, nagbasa ulit ako ngayon ng Bible. So, pagbuklat ko naman ng pagbuklat talaga, akmang-akma ito doon sa aking problema. At parang tumindig ang balahibo ko. Dahil dito yung sinasabi dito eh. Dahil sa dami akong problema na halos gusto ko nang wakasan ang buhay ko. Nabasa ko sa verse 27 na ito. Sa verse 28. Sabi dito, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin. Talagang kumikilos din sa inyong Espiritu ng Panginoon sa atin, no? Isipin mo naman na gulong-gulo na ako nahihirapan, no? Ay, dito ako lagi lumalapit sa Bible at sa Panginoon. Kung sabi ko magbabasa ako ng verse, dahil sobrang bigat na ng aking nararamdaman, baka hindi ko na kayanin. So itong Bible lang kasi ang narapitan ko kapag may suliranin ako. Pero ganda akong-akma doon sa aking problema. Tama nga naman ang Panginoon, lumapit tayo sa Kanya. Dahil dapat tayong maniwala na kaya niya gawin ang lahat para sa atin. Ang ganda ng verse, pagbuklat ko nga ng Bible na praise God talaga. Kahit may pagsubok pa rin talaga, hindi ako pinapabayaan ng Panginoon. Kailangan ko talagang magtiis ng pasanto, magtiwala sa Kanya talaga. Minsan nawawalan din talaga ako ng tiwala, pero sabi ko hindi ko pwede. Hanggang sa huli, dapat sumampalataya ako talaga sa Panginoon. Na siya lang yung makakatulong sa akin, makakaintindi sa akin. Praise God. So mga katinig, maraming salamat sa inyong panonood. Nawa ay maging lesson yung aking pinagdaanan at maging maging lesson sa inyo na tama nga naman na kahit marami tayong pagsubok, huwag natin iiwan ng Panginoon. Siya lang ang talagang makakatulong sa atin. Amen.